Types of true experimental research. Ano? So, una, yung tinatawag nating post-test only. Post-test only. Pangalawa, yung pre-test only. And then, pangatlo, yung post-test and then pre-test. And then, kasunod is yung Solomon for, suwerte natin for group. Okay, paano yan? Paano yan? So, sila ay types ng true experimental research. Pag sinabing true experimental research, merong randomization. Ibig sabihin, mas mababa ang bias kasi equal chance ang mga participants. So, unahin natin yung post-test only. Pag post-test only, ano to? Magbibigay ka na agad, okay? Magbibigay ka na agad ng treatment saan? Sa iyong experimental group. Okay? Tapos, wala ka naman treatment dun sa iyong control group. And then, parehas mo silang pag-take ng post-test. Ano? Parehas mo silang pagpo-post-testin. Ano? Ulit, kapag sinabing post-test only, nagbigay ka ng treatment dun sa experimental group. And then, dun sa control group, hindi ka nagbigay. Tapos, parehas mo sila pinag-post-test. Okay, para makita mo kung effective ba yung treatment na binigay mo. Okay, ganun ang style kapag post-test only. Pag naman pre-test only, nagpa-pre-test ka muna bago ka magbigay ng treatment sa iyong experimental group. And then, hindi ka naman nagbigay na sa iyong control group. Okay, nagpa-pre-test ka muna sa iyong experimental group bago ka magbigay ng treatment and then saka yung control group mo hindi mo binigyan ng treatment. Ano namang purpose nito? Para makuha mo yung baseline. Ano? Para makuha mo yung baseline nila. So, nagpa-pretest ka muna. Pag naman post-test, pre-test, edi yan, nagpa-pretest ka muna, tapos nagbigay ka ng treatment dun sa experimental group, tapos yung control group wala, tapos pareha silang nag-post test. Nag-pre-test ka muna, tapos saka ka nagbigay ng treatment, and then saka ka nagpa-post test. So yan, ganyan naman ang style niyan. Ito, paano naman yung Solomon? Tapos 4 pa. Paano yan? Ito po kasi yan. Pag Solomon for group, yung group A, and then yung group B, yung group A mo, saka yung group B mo, sila ay pre-test. Pre-test only. Tapos, saka bibigyan ng treatment, yung halimbawa, yung A mo, ang iyong experimental group. So, bibigyan ng treatment yung iyong A, tapos wala namang treatment yung B. And then next, yung pangalawang, yung C at D naman, di ba 4? E di 1, 2, 3, 4. Yung C at D naman, post-test naman yung gagawin dito. Post-test only. And then, bibigyan ng same treatment kay ang iyong C, ang iyong EG dito. And then, ang iyong control group is yung D. So, ano na natin sa Solomon for group? Pinagsama lang yung pre-test only and post-test only at gumamit po yan ng 4 na groups. Ano? Para ma-ensure, okay? Ma-ensure yung tinatawag nating internal reliability. Para ma-ensure yung iyong internal reliability. Pag-uusapan natin ito mamaya. Ano? Internal reliability. Okay. Yun yung purpose niya. Para makuha yung internal reliability, gumamit siya ng 4 na groups. Ano? And then pre-test and then post-test. So, yun yung types ng true experimental research. So, tapos na tayo dun sa experimental. Punta naman tayo sa non-experimental. Ano? Punta tayo sa non-experimental.